at agad itong kinarga. Malapit na ang loob ng bata sa kanyang lolo at lola dahil sila na ang naging katuwang ni Jewel sa pag-aalaga dito sa loob ng mahigit 3 taon. Napaisip si Jewel kung ano nga ba ang magiging reaksyon ni Mr. John kung sakaling makita niya ang kanyang apo dahil importante sa kanilang pamilya ang lalaking tagapagmana. Mamimiss ko agad tong apo ko. Kung maaari sana'y sumama na lang din kayo sa biyahe namin, Jewel. Wika ni Marco habang karga-karga si Stephen. Buti naman at nandito ka na, Jewel. Iha, pinag-uusapan na namin yung anibersaryo ng kumpanyang hindi na din iba sa akin. Malaki ang bahagi natin sa kumpanyang iyon kaya kailangan ay nandun ako at bala ko kayong isamang magkapatid. Bukod dyan siguro ay nabanggit na din sa iyo ng kuya mo ang tungkol sa engagement ng iyong asawa at ni Asya, na anak ng kaibigan ko na siyang may-ari ng kumpanya na dadaluhan natin kung sakali. Wika ni Mr. Marco kay Jewel. Si Jewel ay tumango na lamang ng mga sandaling iyon at tumabi sa kanyang kapatid at tahimik na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Matatag ang estado ng mga hotels ng pamilya Rivera. Alam kong si airline sila nakatuon ngayon. Sa tingin ko ay estratehiya lang nila ang kasalan na yun para i-revive ang pinaka-importante nilang property. Seryosong wika ni Vincent. Sa edad na 28 gulang, si Vincent ay marami nang natutunan sa kanyang ama, gayon din kay Mark when it comes to business. Simula nang naging parte ng pamilya Rusco si Mark dahil kay Vincent, ay malaki ang naitulong nito para makapagsimula sila ng ilang negosyo sa Malaysia na mas napalawak pa nito sa loob ng mahigit 4 na taon ng kanilang pananatili sa bansa. Ang balak namin ay bigyan ka ng panahon para matutunan mo ang ilang bagay tungkol sa negosyo natin. Total tapos ka na naman ng business administration ngayon. Bumiyahe ka na lang kasama namin, Jewel. Isama mo ang aming apo at doon ka namin mas gagabayan para mas maging mahusay kang negosyante. Wika ni Mr. Marco na siyang ikinagulat naman ni Jewel. Wala pa siyang balak na bumalik at hindi pa din ito handa na makaharap ang kanyang asawa. Oo nga iha, I think it's about time na makilala ni Stephen ang daddy niya at makuha ang karapatan nito sa kanyang bilang anak. Wika ng ina ni Vincent dito. Kailangan mo nang harapin ang katotohanan, Jewel. Tama si Mama, kailangan makilala ni Stephen ang daddy niya at hindi mangyayari yun kung mananatili ka dito sa Malaysia. And also, kasal pa din kayo anuman ang mangyari. Wika ng kanyang kuya na tila sinang-ayunan din naman ni Mark at ang kanyang magulang. Sa ngayon ay wala silang alam na may connection kami sa iyo, Jewel. For sure. At mas naging interesado kami sa engagement na ito dahil sa iyo. This is your opportunity. And also the right time para pumasok sa eksena. Si Jewel naman ay tila nabalot ng kaba ng mga sandaling iyon. This is too much, kuya. Ang gusto ko lang ay katahimikan para sa amin ang anak ko. I admit na mimiss ko siya. And isang araw gusto ko kahit papaano mamit niya si Tyrone. Pero hindi pa ako handa. Wika ni Jewel na agad naman kinontra ni Vincent. No, Jewel, apparently your husband is now filing for an annulment. Pahirapan mo sila. This is your chance to get even. Hindi ako papayag na ganun ka lang nila tintrato noon. Kaya kailangan kahit papaano makabawi ka sa tulong namin. Pero paano ang anak ko? Si Stephen. Baka kunin nila sa akin ang anak ko. Si Mark naman ay tumugon sa tanong na yun ni Jewel. Hindi nila gagawin yun at hindi namin yun hahayaan. Tyrone might fight for his right bilang ama ng iyong anak. Pwede naman pero kasabay nun ilalaban natin ang karapatan ng anak nyo sa yaman na meron sila. Remember, simula nang ikasal kayo ay nailipat na kay Tyrone ang halos lahat ng kanilang properties. Pero hindi ko na alam kung kaya ko na silang harapin ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. 1 buwan pa, Jewel. Meron ka pang 1 buwan para paghandaan ng lahat. Nandito naman kami para sa iyo, lalong-lalo na para sa aming apo. Wika ni Mr. Marco sa kinakabahang si Jewel. Thank you sa inyong lahat. Ma, Pa,
Siguro nga'y kailangan ko nang harapin ang bahaging ito ng buhay ko. And we owe you all a lot. Kami ng anak ko. Halos mangilid ang luha ni Jewel sa kanyang mata dahil sa lubusang pasasalamat nito sa kanila. Kung hindi dahil sa kanyang kuya at sa magulang nito, lalong-lalo na kay Mark, ay tiyak na hindi niya kakayaning mabuhay na mag-isa. Kaya't abot langit ang naging pasasalamat nito sa lahat ng magagandang nangyari sa kanyang buhay simula noon. Wala na kaming ibang anak kundi kayo na lamang ni Vincent, Jewel, gayon din si Mark na hindi na nalalayo sa aming puso. Kayong magkapatid ang magmamana ng negosyong iniingatan natin ngayon at alam ko na mapapalawak nyo pa ito pagdating ng araw kasama si Mark. Kailangan mo maturuan habang maaga pa, Jewel. Gusto ko samahan mo kami ni Vincent sa pamamalakad ng kumpanya. Seryosong wika ni Mr. Marco. Yes pa, dahil sa mga taong nakasuporta sa kanya ay nagsimula ng unti-unting pagtibayin ang loob ni Jewel. Handa na siyang harapin ng taas noo si Tyrone dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang kasalanan dito at hindi dapat mailang dito kung tutusin. Sikat na model si Asya at katatapos lang ng announcement ng engagement nila. Hindi malayong masangkot ang pangalan mo sa dalawang yan bilang dating asawa ni Tyrone. Pagpapaalala ni Mark dito. Basta't wag lang nila papakilaman ang anak ko. Walang problema, Mark. Mariing tugon ni Jewel dito. Ang kuya naman niya ay nagsalita sa kanya matapos iyon. Kung ganon, ay uuwi tayo nila papa sa susunod na linggo. Malaki ang parte ng Rusco Corporation sa gaganaping event. Kailangan natin itong paghandaan. Si Papa naman ang haharap sa lahat bilang CEO at owner ng Rusco Corporation. Wala namang balak na pumunta pa si Mark doon at gusto niya na maiwan na lamang muna dito kasama si Mama. At sa pagdating natin ay dediretso tayo sa Rusco Shipping Corporation para doon ay papakilala ka namin sa members ng board bilang bagong VP for production ng kumpanya. At doon din natin malalaman kung ano ang magiging reaksyon ng asawa mo kapag nalaman nila yun. Tumango naman si Jewel at natuwa naman ang kanyang kuya dito. Hinayaan na ni Mark na sila ang magsiayos at humarap sa lahat. Hindi rin naman siya sanay na humarap sa media o sa malalaking event. Malaki naman ang tiwala niya kay Jewel, lalong-lalo na kay Vincent. Lalo na't kasama naman nito ang kanyang ama. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay umakyat na si Jewel sa kanyang silid habang si Stephen naman ay naiwan para makipaglaro sa kanyang lolo at lola. Dito nakitang muli ni Jewel ang magazine na iniabot sa kanya ng kanyang kuya. Dahilan para mapagbastan niyang muli ang larawan ng kanyang asawa katabi ng larawan ng babaeng naka-engage dito. Napansin niya na sa loob ng 4 na taon ay halos walang pinagbago si Tyrone. Gwapo pa din ito at makisig kagaya ng dati. The same handsome man that captured her heart long time ago. Napansin din niya na talaga namang napakaganda ng mapapangasawa ni Tyrone at hindi malayo magustuhan niya ito lalo na't mayaman din ang kanilang pamilya. 1 linggo na lamang ay uuwi na silang mag-ina para harapin ang katotohanan na 4 na taon na din nilang pilit iniiwasan. Sa tingin niya ay nakapag-move on na si Tyrone sa kanyang paglayo, kaya nakahanap na ito ng iba. Hindi naman maiwasan ni Jewel na maisip na maaring paraan yon ni Tyrone para tuluyang putulin ang ugnayan nilang dalawa, gayong hindi naman ito alam na buhay ang kanilang anak. Pero kailangang ihanda ni Jewel ang kanyang sarili sa kanilang pagharap. Kailangan aralin niyang kontrolin ang kanyang emosyon at nararamdaman. At kung paano niya gagawin iyon ay hindi niya alam, pero kakayanin niya ito para kay Stephen.